partner dito, sarili mo ito, ikaw nagmamayari dito, nakarehisto sa'yo ng lahat to? Your Honor, yung dump truck po, nabenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... No, I'm just asking you. Sa akin po. Sa'yo to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo ito. Okay. Yeah. Kasi, dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Okay. So, siguro, doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR at binabayaran mo ng tax. Nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no, lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baofu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking kaperahang negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala ng mga lupa, pangalan, kahit bilang private person noon, at umabot nga sa ngayon na mayor na kayo. At sabi nyo rin, Mayor, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zone 1. Do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baofu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po na siya po ay isang fugitive po. Sabi yung... although tungkol sa batas ito na ignorance of the law excuses no one, kaya ako balik ng balik sa due diligence kasi kung tayo na nagtatrabaho sa gobyerno dapat nag-exercise ng due diligence, kayo rin naman dati sa private sector dapat may due diligence, lalo na ganyang kalaking pera ang pinag-uusapan at yung equity nyo pa na mga lupa na nagko-constitute ng halos 8 hectares. At matanong ko po, Mayor, sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Ano po yung ano po niya? Tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses, no? Isa-isahin ko po ha. 3 Lin Q Farm Incorporated. Yung nag-apply, alam ko na. Naalala ko na. QJJ Slaughterhouse. QC Genetics. Pati itong Siopaw Bulilit. QJJ Smelting Plant. By the way, 2012 pa. So mula Siopaw hanggang smelting. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that, I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zunyuan, representative si Nancy Gamo at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. So itong dapat maimbestigahan for conflict of interest, no? At posible paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hongsheng kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hongsheng, sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng LONO or Letter of No Objection at nakalagay mismo sa sangguniang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa LONO po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-breach po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po, yung Shi Chun-san po na sinasabi ko po. At Your Honor, pasensya na po, nalala ko na po yung nasabi niyo po na Nancy Gamo. Yung Nancy Gamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati, pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Zunwan.
Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo Opo. itong si Nancy Gamo dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay nag-representative ng Zone E1. And sorry din po, Mayor, pero hindi po pwedeng sabihin na hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin, kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, Representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lessor at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sinubmit po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. Regarding naman po doon sa Hongsheng and Baofu, yes po, ang naging relationship po nila is lessee and lessor. Bago sa pinagtatakhan ko dyan, well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng, pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtatakhan ko po, Mayor, itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu, bakit ang email address na nphjimenez0712@yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hongsheng, ayan, ay siya ring email address sa General Information Sheet ng Zone E1 Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Sopaw Bulilits Food at 3 Lin Q Farm. So tuloy, Mayor, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to at mukhang posibleng niluklok kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy Gamo, para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zone 1. Your Honor, wala po akong kilalaman sa Zone 1. Tumakbo po ako ng mayor sa aking sariling capacity po, sa tulong po ng kaibigan, pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa Zone 1, no? Dahil mayor kayo noon. Your Honor, pasensya na po. Nag-apply po si Zone 1 po ng lono po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Bamban. Ngayon po, nakapagbigay po din sila sa amin ng provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng business permit po sa kanila. Stated po, 2nd, 3rd, and 4th floor po. O yun, 2nd, 3rd, and 4th floor. Nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa 3 floors na yon na POGO. Opo, Your Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. And para sa kaalaman ng lahat, the committee invited Nancy Gamo pero no reply. At kung ganun pa rin hanggang matapos yung hearing ay isasabina na lang ng komite. Meron akong follow-up question sana sa isang sinabi nyo ngayon lamang, Mayor, nalimutan ko lang. Kung maalala ko mamaya ay itatanong ko po. Si Nancy Gamo po ba ay empleyado nyo? Your Honor, hindi po. So ano pong relasyon nyo kay Nancy Gamo? Ang Nancy Gamo po, sa kanya po ako nagpapatulong po mag-process po ng dokumento po dati. Doon sa mga nakastate po na mga companies po. Alright. Sila po yung kilala po sa pamilya po namin. At siya yung kinikilalang representante ng Zone 1 dito sa ilang mga dokumento. Your Honor, Kuha na. tutulong din po ako na hanapin po siya at itatanong ko rin po sa kanya kung paano po nangyari para mag-clear din po yung pangalan ko po sa Zone 1. Okay, salamat para dyan, Mayor. Opo. Madam Chair, if I may. Yes, of course, Sen. Jinggoy. May I ask if this committee invited the father of the mayor? Not yet, Sen. Jinggoy. Maybe we can invite him the next hearing, Madam Chair. Will do, Sen. Jinggoy. Salamat po. Mayor, nung nakaraang hearing, ito importante sa amin to at importante sa akin. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun. Ito ba? Nasapit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya.
Salamat, Comsec. Salamat, Sen. Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. Sorry. Ito ay as of July 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay 2 kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po na compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay, okay, alright. So, meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay, salamat, Mayor. And I also have a copy of your December, sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. And Madam Chair, pwede makasingit? yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang SALN na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito. Sarili mo to. Ikaw nagmamayar dito. Nakarehisto sa'yo yung lahat to. Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... No, I'm just asking you. Sa akin po. Sa'yo to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo to. Okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Okay. So, siguro, dun sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo dun sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabihin mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na pinagkakitaan mo? Meron ba, Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3. Makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. This is Actually, a lot of nandito ang money by the BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong BIR, ninyo. meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So, Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen.